Buhay po ba ang Diyos? Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Masaya po ba tayo? Okay lang po ba yung ating joyful? Opo. Lahat po tayo'y lumakas ang katawan, di po ba? Maaga po tayo dahil may mission mamaya sa Duyong. Kahapon po, bibida ko lang po ng sandali. Kasabay po ako sa tricycle ng aking kapatid na Promise. Wala pa po yata siya. Nasabi ko po na ako yung facilitator ngayon. Sabi ko meron akong napiling pumasok sa isip ko na gawing tema. Pero naano po niya yung mithiin. Sabi ko maganda din. Kagabi po, humingi po ako ng guide sa Mahal na Divine Mercy. Sabi ko kung ano po ang marapat, kung ang tema ko po ay mithi, bigay po niyo sa akin ang sign. Pagkagising ko po nung umaga, pagkadasal ko, gumawa ng ritual sa umaga, nagbasa po ako ng Facebook. Ewan ko po, unang-una ko pong napindot ay ang pangalan ng aking kapatid. Sa mga hindi po nagpe-Facebook, babasahin ko muna po. Yung nabasa ko kasi sa cellphone ko po, hindi ko makayang pindutin eh. Pasensya na po kayo, babasahin ko po. Maraming pagkakataon na marami tayong minimiti sa buhay. But opportunities do not allow. It's just like passing a door that we tried several times to open it. But we open it in the wrong way. We try to pull till we run out of power. We need to push it. Huwag mong mitiin o pilitin ang di mo kaya. Only God can do it for you. What you need is to push. Pray until something happens. Push. Iyan po yung salita na nagpagalak sa aking kanina. At ito po yung ibinigay sa aking tema ng Panginoon. Ang mithiin. Push. Pray until something happens. Para po malaging malawak po ang ating pangunawa at maging mahaba ang ibibigay niyang salita para sa atin upang higit po nating maunawaan ang ibibigay niyang ang aking ibinigay na tema na hinalo ko sa kanilang dalawa ni Tita Promise. Bibigay ko po sa inyo ang isa sa hinuhugutan namin dito sa Dambana. Isa sa nagbibigay ng mga mensahe sa araw-araw sa Facebook na kung ito po ay ating babasahin, makikita po natin na nagaganap sa atin. Binibigay ko po sa inyo ang ating Tita Beth Chico. Salamat po. Bago lang po ako palawak ng tema na sinabi ni kapatid na Seni. Isa lang pong announcement sa Sabado po, may meeting po ang core group. Sino po yung core group? Yung mga shepherds, yung coordinator ng mga tagasunod, yung mga chapter leaders. Kailangan po sila ang presensya nila sa meeting sa Sabado, sa ganap na 10:00 ng umaga. Magdidiskusyon po kung meron ba tayong Christmas party? Wala pa pong date. Meron na pong kumakalat na may date na daw po yung Christmas party. Hindi ko po alam kung saan po nanggaling yun. Hindi pa naman po kami nagmi-meeting. Sa Sabado pa lang po kami magdi-decide at depende po sa decision po ng majority
na members ng core group kung Christmas party ba o outreach ba ang gagawin ng Kapatirang Divine Mercy. So pagkatapos po ng meeting namin sa Sabado, malalaman niyo po kung ano po ay ang mapagkakasunduan ng core group. Pero po yung Christmas party, wala pa pong nabubuong plano tungkol dyan kung ano nga po yung magiging gawain natin bago po ang Pasko. Kasi po nung past years, kung natatandaan niyo po, days before Christmas, nagkakaroon po ng outreach. Yung pong mga kawan, nag-iipon po kami ng mga pambigay, binibigay sa mga tao. Tapos po, nahinto po yun, nagkaroon po ng kabuuang Christmas party. Ngayon po taon na to, hindi pa po namin alam, depende po kung ano po ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya, paano na lang po ninyo kung ano po yung magiging kaganapan. Mithi, nagagalak naman po ako dahil na yung pinopost ko sa bawat araw ay nabibigyan ng halaga. Na-pick up po ni Tita Seni sa post ko ngayon yun na totoo po yun. Tayo pong mga tao, ang dami po nating mithiin sa buhay. Amen? Lahat naman po tayo kasi po abnormal po yung tao na walang ambisyon. Amen? Kaliit-liit man ang tao, wag na nating sabihin may pinag-aralan or whatever, may pinag-aralan man o wala, matalino o hindi, siguradong-sigurado lahat po tayo, mayroon tayong minimithi or ambisyon natin sa buhay natin. Amen. Halimbawa po, yung kapatid kong ito, alam ko po, mula nang ikaw ay isilang sa mundo hanggang sa panahon na to, nagkaroon ka ng maraming mithiin. Ang iba ay nagkaroon na ng katuparan, yung iba ay hinihintay pa, yung iba ay nakapending pa. Sa mga bagay na nabanggit ko, ano pa yung minimithi mo sa buhay mo? Ngayon po talaga po yung kagalingan po ng aking mga mata. Okay, ang minimithi niya, isa ang minimithi niya sa Panginoon, yung kagalingan ng kanyang mata. Sapagkat marahil po, kaya siya nagbaba dito sa dambana ay dahil sa kanyang mithiin. At inaasahan ko po na walang nasasayang sapagkat hindi man bigla na ibigay ng Panginoon ang ating minimithi, maghintay lang po tayo sa takdang araw, ipagkakaloob niya ang ating minimithi sa ating buhay. Kagalingan ng karamdaman ang kanyang ambisyon, minimithi sa kanyang buhay. Si tita po, alam ko, kayo po ba nag-retire na o resigned? Active pa po ba kayo sa... naka-leave po kayo ng ilang buwan? Hanggang January. So, ibig pong sabihin, mula sa January, hindi na namin kayo madalas makikita dito. Hindi po. Okay. Very timely. Magre-retiro na kayo. Kaya magiging araw-araw na din kayo rito. Pero napakapalad nyo po, sapagkat nag-leave lang pala kayo, naging makabuluhan yung pag-leave ninyo. Sapagkat ginawa ninyo na makarating sa dambanang ito at batid ko na ang naging dahilan kung ba't kayo nandito, mayroon kayong minimithi. Kasi po, ang minimithi ko ngayon ay yung manatiling ang relasyon ko sa ating Panginoon. Napakaganda. Ang minimithi po niya ay mapalalim ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nung una siyang nagpunta dito, meron siyang iba. Meron siyang natikmang kakaibang lasa. At ang natikman niyang ito, ang nais niya ay sumarap. Kaya siya ay nandirito. Napakaganda po ng kanyang mithiin. Dito naman po sa banda rito, magtanong po tayo, si kapatid na Caps, alam ko po, nung una ang minimithi nyo ay kagalingan ninyo, pinagkaloob. Amen? Pero pagkatapos nun, hindi naputol. Meron pa din kayong mga ibang minimithi sa buhay ninyo. Ano po yun? Minimithi ko po yung patuloy na nandito ko at hanggang sa ako'y tumanda, yun po hinihiling ko sa Panginoon na patuloy na andito ko. Napakaganda rin po ng kanyang mithiin. Narinig niyo po yung salitang sinabi niya? Meron pong isang salitang nakaka-strike, yung hanggang tumanda. Hanggang tumanda, napakagandang mithiin po nun, na ang ninanais niya, dahil katulad ni kapatid na isang guro, meron din siyang sarap na naramdaman. At yung sarap na ito ay nais niyan laging natitikman araw-araw hanggang siya ay tumanda. Palakpakan po natin ang ating sa buhay.
Isa po dito, magtatanong po ako, sila kapatid po ay lagi dito. Ilang taon na po kayong araw-arawin nandito? Babad din sila sa dambana. Babad na sila. Kaya sila, sabi ko nga, hambing sa bangos, pag binabad mo sa suka at bawang, ang lumalasa sa bangos, yung lasa ng suka at bawang. Sila, nagbabad sila sa salita ng Diyos, kaya sila, lasang Diyos na sila ngayon. Ano po ba ang minimiti ninyo pa? Minimithi ko po na wag na po ako mawalay sa kanya. At makapag-akay pa po ako ng mga taong tulad ko po na dati po hindi lubos ang kilala ang Panginoon. Maganda din po. Alam niyo po, sa mga kasagutan ng mga kapatid natin, meron lang po tayong isang patunay na magiging conclusion sa mga minimithi nila. At ano po ito? Malalim na ang kanilang pananampalataya. Amen? Meron po ba kayong narinig na nagmithi na ang gusto yumaman? Gusto'y magkaroon ng maraming salapi? Gusto'y magkaroon ng maraming sasakyan? Sa mga tinanong ko, meron bang nagpahayag ng ganon? Wala. Ibig sabihin, meron na tayong natututunan sa aral ng ating Panginoon. Sapagkat ang minimithi natin ay hindi na para sa ating sariling kaginhawahan. Tama, sa sarili pa rin, pero hindi na sa material na bagay, kundi sa mga aspetong espiritual. Kaya alam niyo po, sa sandaling ito, sa mga narinig na kasagutan sa inyo ng ating Panginoon, ang ating divine mercy, galak na galak po ang puso niya. At kung siya lang po makabababa, baka po isa-isa kayong yakapin at sabihin, maraming salamat. Hindi napapagal ang mahal na Apo Kunching ninyo sa pagbabahagi ng aking mensahe sapagkat kayo ay mayroon ng natututunan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, ako po sa dati kong buhay, ang mga mithiin ko ay kakaiba. Ang nais ko ay yung talagang something na ano bang tawag dun sa ganon? Mga material, mga personal na mithiin sa buhay. Tulad ng yon na nga po, minithi ko na ako ay makapagtrabaho sa abroad. Pinagkaloob naman sa akin ng Panginoon. Nung ako'y medyo bata-bata pa, binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa abroad. Pumirma po ako agad ng 7 taong kontrata. Pero hindi ko po natapos yan. Nung pagkatapos lang po ng unang kontrata ko na 2 years, dapat po 7 years, hindi na po ako bumalik. Dahil hindi ko na po kayang iwanan yung mga anak ko. Nagmithi po ako para sa mga anak ko na makapaglaro sila ng mga high-tech na laruan, makapagpundar ako ng unting salapi para sa kanilang kinabukasan, pero nabigo po ako. Hindi po ako naggumpay sa aking mithiin. Sapagkat nang ako'y umuwi, natalo na ako ng aking damdamin. Ayaw ko na pong umalis. Iniwanan ko po yung mga anak ko noon, 4 po yung anak ko. Isang 5 years old, isang 4 years old, isang 3 years old, isang 1 year old. Nakakalungkot po nang ako'y bumalik sa Pilipinas after 2.5 years. Hindi po ako kilala, lalo na po bunso ko. Ayaw pong lumapit sa akin. Gaano po kasakit sa isang ina na nung ako'y nasa malayong lugar, hingmithi kong makauwi na, pero pagdating ko sa bahay, ayaw man lang lumapit sa akin ng anak ko at hindi ako nakakadugo po ng puso. Di po ba? Kaya akala lang po ninyo masarap sa abroad, hindi po. Lahat po ng lungkot pagtitiisan. At bakit po ito nagaganap? Dahil po sa pagmamithi natin ng mga bagay na ginagamit natin yung ating sariling kakayahan, yung ating sariling talino, yung ating sariling lakas para matamo natin yung minimithi natin sa buhay. Ang lahat ng ito ay ginagamit natin. Talino, lakas ng katawan, personal, subalit sa ating mithiin, wala ang presensya ng ating Panginoon. Kung tayo po ay nagmimithi, at hindi kasama ang Panginoon sa ating minimithi, ano po kaya ang maaaring mangyari? Ano po? Tikman ang kanyang minimithi. Hindi matitikman yung kanyang minimithi. Hindi tayo magiging tagumpay sa ating minimithi. Bakit po? Pinaiiral natin yung sarili nating kagustuhan. Amen? Kaya ginagamit natin yung ating sariling lakas at talino.
pero ang Panginoon hindi kasama sa ating pagpaplano. Kaya ano po ang nangyayari? Bigo. Ako po bigo. Bago po ako umalis sa bansang aking pinagtrabahuhan na bangkarote. Kaya nang umuwi ako, yung pera kong inaasahan kong iuuwi, wala akong natamo sa kanilang gobyerno. Bakit po? Sino po ba ang katulad ko na talagang napakatibay ng loob na may 4 kang maliliit na anak ay iiwanan mo para man nagmimithi ka lang ng salapi? Pinagbigyan ako ng Diyos, pero hindi ako nagtagumpay. Amen? Kaya po, sa ating mga plano, sa ating pagmimithi, dapat laging kasama ang ating Panginoon. Sapagkat ang sabi nga po ng Panginoon, sige, pagalin mo ang isip mo sa kapaplano. Hindi mo ba alam na ang plano mo ay hindi ko plano? Ang minimithi mo ay hindi ko minimithi para sa'yo. Kaya makipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Tama po kayo, makipag-ugnayan sa Panginoon. Para po sa bawat plano, minimithi natin sa buhay, magkaroon ng katuparan. Amen? At tama po yung binanggit ni Tita Seni. Yun daw po kasing pagmimithi natin, para daw po tayong pumapasok sa pintuan na pinipilit nating buksan para tayo'y makapasok. Ang pagpasok, nangangahulugan po iyon ng pagtupad sa ating mithiin. Pero sa pagpihit natin o sa pagpasok natin sa pintuan para tayo makatuloy, mali pala yung ating ginagawa. Ang dapat pala ay push, pero ang ginagawa natin ay pull. Kaya hindi tayo makapasok. Kaya dapat po, mithiin natin, mas gamitin po natin yung push. Paki-spell nga po ng push. Pakilakas nga po. P-U-S-H. Ano po? Yun po yung tamang ng push. Kaya sa ating mithiin, tingnan nating mabuti. Pull ba o push? Pero ang nais ni God, sa halip na itulak mo, batakin mo, hatakin mo. Sapagkat para sa ating Panginoon, may kahulugan yung push na yon. Yung P stands for pray. Tandaan nyo po, pray. Napakaganda po nito, pray. Yung U stands for until. Pray until. Yung S stands for something. Pray until something. At yung H stands for happens. Ang nais ng sabi ng Panginoon, para makamit mo yung minimithi mo sa buhay mo, push it. Push. Push. Until something happens. Yung hindi po natin makakamit ng walang kasamang panalangin. Maghintay tayo sa tamang panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ano mang mithiin natin, basta makabubuti sa atin, walang pasubali, ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi ibigay, kayong malulumbay. Bakit hindi ibinigay ang minimithi ninyo? Baka hindi makabubuti. Baka mapapahama kayo sa minimithi ninyo. Kaya hindi ibibigay ng Panginoon. Or baka ang minimithi ninyo, dinidelay lang ng Panginoon. Tinitingnan ng Panginoon ang inyong katapatan. Tinitingnan ng Panginoon ang inyong pagtitibay. At kapag ito'y kanyang napatunayan, ang mithiin mo sa iyo ay ibibigay. Kaya huwag tayong magsasawa. Habang naghihintay tayo, anong gagawin natin? Nawala na. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Pakiulit. Yon, mag-asal hanggang yung minimithi mo ay magkaroon ng katuparan. Huwag kayong magsasawa. Huwag niyong pagsasawaan ng pagdarasal sapagkat ito ang susi upang ang minimithi natin sa buhay ay magkaroon ng katuparan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maliwanag po ba yung binanggit sa atin ng ating mahal na Tita Beth? Napakapalad po natin kasi talaga pong
ibinigay sa akin yung pagbasa na to sa kanyang sa Facebook para maibahagi sa inyo doon sa mga hindi nagpe-Facebook. Malaman po ninyo kung ano ang kahalagahan ng mithiin natin sa buhay na ang Panginoon ang inuuna natin. Para naman po sa taong nagbigay sa akin ng tema na ito, tatawagin ko po si Tita Promise. Sandali lang po, nagme-medyas. Buhay po ba ang Diyos? May push na po ba kayo sa buhay nyo? Nawa po, ma-push tayong lahat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Si Tita Seni talaga. Sayang po, hindi ko inabutan ng umpisa ng pagbabahagi ng aking inang pastol. Na-miss ko yon. Pwede niyo po bang i-replay sa akin? May nakinig po ba sa kanya? Amen. Sabi nila, amen. Alam niyo po, purihin ng Diyos. Kapag po tayo ay nagkaroon ng damdamin, ng pagmimithi sa Kanya. Nagmimithi po ba kayo? Habang kanina po, totoo, itinext ako ni Tita Seni, ni kapatid na Seni, at sabi niya sa akin, ano nga po yung temang sinabi mo sa akin? Kasi po magkasabay kami umuwi kahapon, at sabi niya, naku, ako ang facilitator tomorrow. At ang gusto ko sa niya ay pagnanasa, at saka may kapartner yun eh. Sabi ko po, ano po? Pag-asama at pagnanasa. Sabi ko po parang iisa lang yon, pero masigit po yata kasi kako magandang pakinggan yung pagmimithi. Amen po ba doon? Kanina naman po habang papunta ko dito, naaalala ko si Tita Seni dahil natatakot nga po akong tawagin ako. Sabi ko, tinext ko po yung isa kong pamangkin, major po kasi siya ng Pilipino. Nagmamasteral po siya. Sabi ko, anak, pakipaliwanag mo nga sa akin ang meaning. I-differentiate mo nga sa akin yung pagnanasa at saka yung pagmimithi. But unfortunately, nakarating ako na dito sa Dambana, wala pa pong reply. Pero sa sarili ko pong pagninilay, ang pagmamithi ay isang malalim at marubdob na damdamin. Amen po ba doon? Lalo't higit kung ito ay pangkabanalan. Mami, tama po ba yun? Isa itong malalim na damdamin para sa Panginoon. At kung ito naman po ay damdamin natin para sa ating kapwa, ano nga po ba ang mithiin ko? Ano ba ang mithiin ko para sa aking buhay, sa aking sarili? Ano bang hinimithi ko para sa aking kawan bilang kawan 12? At ano nga rin ba ang minimithi ko bilang isang alagad na tinawag ng Panginoon sa banal na dakong ito? Sabi ko po, ang isang tao po pala, kapag magninilay ng todo-todo to the max, maraming mimithiin sa buhay, lalo't ito ay pangkabanalan. Amen po ba doon? Pero higit na marami po pala ang mithiing pangkalupaan. Nananalig po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo sa akin? Agree po ba kayo sa akin doon? Kapag nagmithi ka ng lupang katawan o pangkamunduhan, siguro po higit na maraming papasok sa kaisipan natin kesa doon sa mithiing pangkabanalan. Amen po ba doon? Would you agree? Will you agree with me, Miss Julian? Oo, ako, English yan. Spoken in dollar yan eh. So yun, ang sabi ko, Ama, sadyang maraming mithiin sa buhay. Mapalad ako sapagkat nung ako ay sinilang wala akong kaalaman at mapalad ako, itong buwan na ito, muli mo akong isinilang at tinawagan bilang born again sa pagpananalig sa iyo, sa pagkilala sa iyo, sapagkat nung ako po ay akayin ng mahal ng banal na Espiritu at ako'y pinag-atatan, it was November 3 of 2016.
Kasabay po ng birthday ng kapatid na Dory. At kasabay din po ng pagbabasbas ng kabilang building. Noon po yung time na yon. Kaya po, sabi ko, Ama, salamat po ng marami sa pag-akay mo, na ako'y muling binuhay mo, binuhay ang pananampalataya ko, at higit mo itong pinaigting sa araw ng araw na pakikinig ko sa iyo, higit na marami akong natututunan. Subalit naroon pa din ang kalumbayan sa kabila ng aking marubdob na pagdimithi. Bilang pagkatao, magiging sinungaling po ako sa Panginoon at maging marahil sa kabiyak ng puso ko, sa kasambahay ko, o maaaring sa mga kasamahan kong kapwa-alagad, kung sila ay may nakikitang hindi tama sa akin. Hindi magandang pag-uugali, may salitang hindi mabuti, marahil po ay hindi ko maipadadama sa kanila yung mithiin ko na maging isang mabuting anak ng Diyos, isang mabuting alagad, isang mabuting kagaya nyo, na may magandang mithiin sa buhay. Hindi ko na po minimithi ang iba-iba pa, ang karangyaan. Hindi ko na rin po minimithi ang maraming material na bagay. Kagaya po ng iba kong kapatid na alagad na naririto, maligaya na po kami sa kung ano ang meron kami sa ngayon. At sabi nga po kahapon, napakaganda ng kanyang bag. Maaaring ito isang LV, hindi puro lumang bag ha, kundi Louis Vuitton. Pero ang laman ay lipstick, ganon din po ako. Masaya na ako. Basta po wag lang mawawala yung kilay ko at saka po yung lipstick sa bag ko. Maligaya na po akong maglilingkod sa Panginoon. Pero po higit sa lahat, gusto ko pong dama sa inyo ang marubdob kong pagmimithi na isang mabuting alagad. Lalong higit na maging isang mabuting anak ng Panginoon na nakasusunod sa kanyang kalooban. Yun lamang po at isang magandang umaga. Maraming salamat po, kapatid. Tunay pong katotohanan po yung sinasabi niya na kami pong mga alagad, hindi na po kami nagbimithi ng sobra-sobra. Yung pong nakakaraos po kami, mga simpleng buhay na lang po ang inihiling namin sa Panginoon. At unang-una po yung pagiging isang mabuting alagad. Bago po tayo tumawag ng isang magbabahagi, hahandugan po tayo ng isang awitin ni Tita Pilar. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Hi kapatid. Mithiin. Napakasarap pong magmithi na makapiling ang Espiritong Banal. Amen po ba? Mula po nung ako ay napadako sa banal na dambanang ito, nawala na po yung pagmimithi ko sa pang-sanlibutan. Purihin ng Ama, pinadama po niya. Pinagkakalob po niya kasi yun eh. Pag siya po ang iyong minithi sa iyong buhay. Kapag namithi mo na po, nakamtan mo na ang pagpapala ng Ama, hindi ka na po kailangan pang magmithi pa ng mga bagay, ng mga pang kayamanan, sapagkat siya na po ang mismo magbibigay sa iyo. Sapagkat siya na nga po ang kalahat-lahatan. Kaya't ang awitin pong ito, nawa po, makapagdulot po sa inyo ng kahit kaunting galak. Siya po ang aking tanging pag-ibig na ito rin po ay ni-revive ng ating kapatid na si Mami Beth. Salamat po, Mami. Ang tangi ko agipin si Kristo lamang, siya aking apilin sa araw-araw.
nagtitigil ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulang. Kapag ako'y nalulungkot sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Laban ng puso ko, Kanyang pinaharap. Pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tanging kong pag-ibig, si Kristo lang, siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y natitigil ng kagalakan at ang bawat araw ko ay magulang. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo hinahanap sa tuwina, O Ama. Lubay ng puso ko, Kanyang pinaparang. Pagkat ang Ama tunay na mapagmahal. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling na paparang. Pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Salamat po. Salamat po, kapatid. Ngayon ko lang po uli narinig yung tangi kong pag-ibig. Ganda po, di po ba? Iyon po ay kinompose po at pinalitan po ng linya ng ating kapatid na Beth Chico. Ito po ay ano ng aking kalooban na tawagin ang isa sa haligi ng aming gawain na ito. Siya po yung isa sa binibigyan ng Banal na Espiritu, sinisidlan upang sa araw-araw na ibigay sa atin. Binabahagi niya sa atin ang ibinibigay sa kanya ng Banal na Espiritu. Mapalad po tayo sapagkat binabahagi po nila sa atin ang inilalaman at sinisilid sa kanilang mga kaisipan. Ang ating pong Mother of the House, ang ating Mami Maris. Salamat po, Ama. Purihin dakilain ng ating Panginoon. Salamat sa Kanya sapagkat sa bawat araw na pagmimithi na makarinig ng mga aral sa dakong ito, yun po yung nagsisilbing bitamina ng pang-araw-araw na buhay namin mga alagad. Amen po ba yun?
sapagkat sadya nga pong sa pagmimithi, kailangan ikaw mismo may katawan ang magmithi na kamti ng Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon ay all out. Lahat tayo ay binibigyan niya ng pandama para makilala siya. Subalit ang tao, anong ginagawa? Nagiging bingi, nagiging bulag sa katotohanan. Kaya sa pagmimithi po na makilala ang Diyos ng mas malalim, hindi po nagkakaroon ng kasagutan. Amen po ba yun? Alam niyo po, sa dakong ito, ganun na lang po yung pagmimithi ko, sabi nga ni Tita Seni, na sa tuwina, sa kalooban niya, ay makarinig ng mga aral. Sapagkat sa kabila po ng pagbabahagi ng banal na Espiritu, halimbawa dumudulog ka, sabi nga ni Mami Beth, direkta sa ating Panginoon, mangungusap siya. Iba pa rin po ang mga aral ng banal na Espiritu na sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay inilalayong ihasik sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Para po sa akin, yun po kasi yung kapunuan ng aking minimithi. Sapagkat nagbabahagi man po ang Diyos, halimbawa po sa aking pagkatao, maaaring sabihin ng lahat na, oh, alam ko na yan, binahagi na yan sa akin. Oo, alam mo na. Subalit, gaano kakatotoo sa sarili mo na alam mo na yon? Amen? Na ikaw mismo, kapag nasuri mo yung sarili mo, ang dami mo pa rin mali na ginagawa. Subalit yung binabahagi ng Diyos na alam mong tama, hindi mo rin magawa ng diretso. Sa dakong ito, kapag yun po ang binabahagi bilang isang kapatid na Marisa, at sa dakong ito'y binahagi po ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, yun po talaga yung confirmation ko na ako'y binahaginan ng banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Kagaya po, nag-uusap kami nila Mami Beth, halimbawa, sa taas o dito man. Sadya pong, sabi ko nga, kung dito sa lugar na ito, ay gagawa ng kwento ang isang tao na walang katakot-takot sa Espiritu, kabahan ka. Amen? Alam niyo po, sa totoo lang po, yan po ang alam ng mga alagad po yan. Sa taas, sa dormitoryo, tumira po ako dyan ng 2 taon. At hanggang sa ngayon po, kahit nakaupo lang po kami dito, may magbulungan lang po kami tungkol sa Diyos, kung ano yung bahagi sa akin, Mami, bahagi sa akin ganito. Kailangan po kasi mayroong kaugnay kang isa eh. May saksi kang isa. Para ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka magiging mayabang na sa'yo lang sinabi. Alam mo na. Subalit nakikita ng kapwa mo na yung alam mo, hindi mo pala talaga alam. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Para po sa akin, hindi ko po sakop ang mga damdamin nyo. Ito po ay isang pagninilay na malawak na sa dakong ito kailangan talagang mapunuan ang bawat isa. Amen po ba yun? Na kapag nag-uusap kami ni Mami Beth o kapwa ko alagad, kapag lumuwal ng ating mahal na Apo Kunching dito at nagbasa na ng pahayag sa Biblia at inihayag na po ang paliwanag, ang paghasik ng banal na aral na mula sa ating Panginoon, bakit kami napapasigaw? Bakit kami napapasigaw talaga ng galak? Sapagkat sa aming pag-uusap, alam namin na ang Diyos ay nasa gitna namin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dahil yung mismong ipinahayag ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, yun po mismo yung pinag-uusapan namin. Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po isang patotoo. Kaya kung kayo po ay nagmimithi na sa dakong ito'y makarinig ng mga aral, kapain nyo po sa isip at puso nyo, sa bahay pa lang. Halimbawa may tanong kayo, o dili kaya, usually ang nagaganap ay ganito, sige nga, tingnan ko nga kung totoo si Apo Kunching, upo nga ako doon, tingnan ko nga. Sa oras na ang banal na Espiritu isa sa kanyang pagkatao, dumatal na, di bagat nagtuturan siya, ang iba dyan, tumungo lang dito para bastan kung totoo nga ang gawain ito. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Di ba sumasagi yan sa isip natin? At halimbawa, alam ng banal na Espiritu, pag luwal pa lang, naiinip ka. Kanina, gusto mo nang naiinip ka na, gusto mo nang lumabas, sige na. Yun po ay sumasagi sa ating mga kaisipan. Yun ang patotoo po ng ating Panginoon na ikaw mismo na nakadarama sa ating Panginoon, mimithiin mo lalo na bawat araw ay makipagtipan sa banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung nagiging, sa pag-take ko po ng bitamina ng mga aral, eto na po yung resulta, malusog, masaya, sa kabila ng kawalan, naroon pa rin ang galak sapagkat alam mong meron. Buhay po ba ang Diyos? Meron kang Diyos na magbibigay sa iyo ng kapunuan. At sa dakong ito,
yun po yung pinimithi ko po na bakit ako tumutungo araw-araw. Hindi dahil para lang tumupad ako, kundi gusto kong makarinig ng mga aral. Sapagkat kapag nakaupo ka na at may kababaan ng kalooban mo sa pagtanggap sa banal na Espiritu, kahit pinababatid na sa'yo, makikinig ka pa rin sa totoong binigyan ng kaloob ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ewan po ba yun? Hindi ko po sakop ang mga damdamin nyo. Pinauulat po ito. At ito po yung katotohanan. Kaya kung mataman ka nakikinig, marami ka pa rin makukuha. At ikaw mismo ay maka-evaluate sa sarili mo, kulang pa pala yung binahagi sa akin. Eto na puno na makarinig ako ng mensahe mula sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Bakit po? Kahanga-hanga ang banal na Espiritu sa kanyang katauhan sa oras ng panggagamot. Amen? Mula ulo hanggang talampakan, nababaybay niya ang ugat, mula ulo hanggang talampakan kung anong konekta. Sino ang makakatarok ng karunungan na yan na hindi natural ng medisina? Sige, magsuri po kayo. Kung naghahanap po kayo ng pagsusuri, doon pala makikilala nyo na hindi si Apo Kunching bilang tao yun eh. Amen po ba yun? At sa oras naman ng pangangaral, nababaybay po niya ang Biblia. At sa oras ng paliwanag, iba ang kanyang pahayag, direkta, realidad na nagagawa, gaganap sa buhay ng tao upang madaling makuha ng tao. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po ang mga sekreto. Bakit ang vitamina na yan ay minimithi ng bawat isa na matake araw-araw? Amen? Sa totoo lang po, nagpapaalam ako kay kapatid na Pearl. Sabi ko, total, may mission naman ngayon, maagang uuwi. Parang ayokong pumunta. Magpapaalam na lang ako na hindi ako pupunta. Nararamdaman ko po kasi na yung naging sakit ko noon, dito po sa spinal, ay nagpadama po sa akin kahapon. Hanggang kagabi, na bawat paggalaw ng aking paa, nararamdaman ko po talaga na mahihiwalay siya. Hihiwalay po siya. Sabi ko, Ama, may kasalanan ako sa'yo. Alam ko po kung ano yon. Masyado kong inaabuso ang aking katawan. Sabi ko, nawa po kako ay sa pagbibigil po namin, paglatag ng aking katawan pag-uwi, ay mawala na to. Sapagkat bawat paghakbang ng aking mga paa, nararamdaman ko na po yung konekta hanggang dito. Sabi ko, hindi ito pwedeng magtagal. Pag magtagal ito, babalik ako sa dati. Subalit salamat sa Ama. Kanina po, nahihilo po ako na sabi ko, kulang siguro ako ng tulog. Sabi ko, kapag na first, hindi na lang kaya ako pupunta. Papaalam na lang ako sa mahal na Apo para naman mapahinga ako, sabi ko gano'n. Subalit nagbago ang isip ko po nung inihatid ko na po sa school yung aking alaga. Hinatid ko pa ha. Tapos bumalik ako, sabi ko, sasama na ako. Purihin ang Ama. Yung nararamdaman sa katawan, eto po, wala na. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung minimithi ko po araw-araw. Oo, sabi nga, ang pagmimithi ay isang sort ng simple pangarap kung ano yung gusto mo maging sa sarili mo. Subalit, tama po si Mami Beth, dasal na walang humpay ang kailangan ng bawat isa sapagkat gustuhin mo man yan tao na kunin ang lahat kung hindi kalooban ng ating Panginoon, hindi magaganap sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ito lang po, sa larangan po ng kabanalan, ito po yung iwanan ko po sa inyo. Sa larangan ng kabanalan, kapag pagpapakabanal ang minimithi ng bawat isa, huwag niyo na pong haluin ang pagpapayaman na pangsanlibutan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yung patawad? Patawad po. Gusto ko lang po maging diretso. Opo, nagmimithi. Ako mismo nagmimithi ako na magkaroon. Subalit hindi para sa sarili ko. Sapagkat ang pasubali ng Ama, sadyang hindi ka nga makagagalaw ng ikaw lang kung hihingi ka lang sa kapwa mo. Para gamitin mo naman, isang kapapaimbabawan naman po yun. Yung hihingi ka sa kapwa mo, gagamitin mo para ipangtulong mo, tapos ikaw naman ang sikat. Mali po yun. Amen po ba yun? Kaya, nakasaad sa banal na aklat, sabi nga ni Pablo, nagpapakasakit ako maghanap buhay, hindi para sa sarili ko, kundi para sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Namatay na po yung pagpapayaman na sasabihin mayaman. Opo, nung unang buhay gusto mo yun. Subalit nang maakay ka sa dakong ito, na maakay ako sa dakong ito, hindi niya pinagkaloob sa akin eh.
na yumaman ako sa mundo ng tao. Ibig sabihin, kaya hindi pinagkaloob ng ating Panginoon, hindi kalooban niya. Hindi niya ako maaakay. Kapag binigay po niya yung sa akin, baka wala po ako sa gitna niyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, pagninilay lang po. Subalit, hindi ko po pinatay sa isip ko. Dahil, mayroon pa naman po akong anak. Yung hindi bigay sa akin na ating Ama, maaaring at sinisigurado ko po ibibigay niya sa aking anak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sana po, ito yung magiging positibong pagninilay ng bawat isa. Na ngayon ko po natarok, na hindi pala kailangang isubsob mo ng kahirap-hirap ang sarili mo. Sapagkat kapag isinubsob pala ng kahirap-hirap ang sarili mo, at wala ang Diyos sa'yo, talo ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ngayon po, sa pamagitan po ng Banal na Espiritu, sabi ko nga po, bilang natural na tao, sa ginagampanan po, yaya, hatid sundo sa school, gumagawa sa tahanan, naglilinis ng tahanan, gumagawa ng kung ano-ano pa sa iisang katawan. Subalit salamat sa Ama, sapagkat yung lakas na yan ay minithi ko pong higin sa Diyos upang sa dakong ito, ang kanyang mga aral ay magsisilbing bitamina ng aking lupang katawan upang ang pagmimiti ko pong makapaglingkod sa Diyos ay aking makampalan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yun lang po sapagkat ang pagmimithi po kasi ng mga gustong nagsusumakit na magpakatotoo sa Diyos, nasa isip at puso nila yung atas. Amen? Opo, sapagkat para po sa akin, ang isang pag-aatas is napakalaking responsibilidad sapagkat hindi ka sa tao tumango. Amen? Sa Diyos ka tumango. Kaya yung partisyon ay binibigay ng Diyos para sa Kanya. Huwag na natin pong umitin o nakawin pa. Amen po ba yun? Para sa iba? Totoo po yun. Kung pag-uusapan po yung pagod, isa na po ako sa magrereklamo, ayoko nang pumunta, magpapahinga na lang ako, pagod ako bilang tao. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat araw-araw na nakakalagok ng tunay na bitamina ang kanyang mga aral sa katawan nating mahal na Apo Kunching at sa pagbabahagi ng mga kapatid ko, araw-araw presko ang isip mo na pumapasok sa puso mo upang lagi kang malakas. Buhay po ba ang Diyos? Yun po, mga may karamdaman, mitiin niyo po ang kaukulan para sa Diyos. Mga walang pera, mitiin niyo rin po ang kaukulan para sa Diyos. Paano sasabihin nila? Madali lang po. Sabi nga, wala ka mang salapi, kung ang laman ng puso mo ay ang Diyos, lahat siya mayroon. Maaari siyang gumamit ng kapwa mo na mula din sa Kanya upang hindi maging pagsubok mo. Amen po ba yun? At kung ang kapwa mo naman ay pahihintulutan ni kalaban na gamitin sa'yo para maging pagsubok mo, hindi ka ipapahamak ng Diyos mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun na po kasimple ang pagninilay. Kaya bawat araw po, habang naglalakbay, oo nga naman, ang mga lingkod ng Diyos, kagaya nung unang nagbahagi si Mami Beth, sumuko, walang sweldo. Pero kapag dumaan ka naman doon sa daanan doon, papunta doon sa kanila. Pag dito kayo sa highway, dadaan, makikita mo yung dalawang naglalakihang building. Sabi ko, hindi mo yun napundar nung ikaw ay nasa mundo ng tao. Nang nasa Diyos ka na, dahil yung mga anak mo ay tumupad din sa Diyos, ayan, binigay niya sa'yo. Buhay po bang Diyos? Yun po yung mga pagninilay na huwag mong patayin ang pangarap mo kung hindi ba naganap sa'yo sa mga anak mo. Dahil buhay naman ang pinaglilingkuran mo at hindi mamamatay. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ngayon po, iiwanan ko muli. Huwag ka lang susuko. Maghintay ka. Lumaban ka. Gumawa ka ng mabuti. Magtatagumpay ka. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang pagsuko, talunan. Halimbawa, ito po ay naganap sa amin. As in talagang wala. As in wala. Natalo sa karampot na pinahiram ng Diyos. Natalo. Subalit sa puso ko, Ama, kung para lang sa amin, may allowance na ako sa anak ko, pwede na. Subalit hindi sapat para maglingkod ako sa iyo sa ganung paraan. Sabi ko, talo kami kahit na ano. Ito po'y binabahagi ko hindi para magyabang. Upang ipangalandakan ko po sa inyo na ang pagmimithi ko po sa Diyos na pinaglilingkuran ko sa dakong ito, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Bawat nagpapakatotoo ay hindi niya binibigo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yung opo? Alam niyo po, aaminin ko po sa inyo, nang dumating po sa punto na, as in, totally wala, naranasan ko po na
kapatid ko sa laman, murahin ako. Pinadama sa akin ang Ama yun. Naranasan ko po na kahit saan ibaling ko ang aking mata, andun yung takot ko na lumapit sa kapwa ko sapagkat nakikita kanya malakas, nakikita kanya kaya mo. Subalit ang hindi nila alam, doon sa lakas na panlabas mo, lobat ka na pala. Buhay po ba ang Diyos? Subalit sa pagmimiti mo pa rin araw-araw na kilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng pagdulog, hindi kanya wawala ng pag-asa. Buhay ang isip mo, matino ang puso mo at isip mo, sigurado magsisilid siya ng salita, mabubuhay ang katawan mo. Buhay po ba ang Diyos? Hanggang dumatal ng takda, kapatid na Pearl, kapag sumuko ako, walang mangyayari sa atin. Sabi ko sa kanya, sabi niya, simple lang yan. Kumakain ka ng 3 beses sa araw, may bonus ka pang merienda sa gabi at sa umaga, ayaw mo pa yan? Hindi pwede. Sabi ko sa kanya, ano po, paano ako magsisimula? Ibibigay ng Diyos ang paraan. Ama, buhay ka na nagsalita. Ang sabi po ng mahal na apo, papatnubayan ka ng Ama kung ano ang mithiin mo na para sa Kanya. At ipinadatal sa panaginip sa kapatid na Pearl na eto na yung kaganapan, pero wala pa, hindi ko pa nakikita. Hanggang sabi ko, babatahin ko. Subalit naroon yung pagkainip bilang tao na Ama, minimithi ko po itong masilayan lahat. Andun yung pagkainip ko dahil maghihintay ako ng kulang 1 taon para makita ko lahat yun. Alam niyo po, nang iniluwal na ng Ama, na pinakita niya na ito yung pinagbata mo, buhay ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos. Pwede pala na kahit wala kang puhunan na malaki, kapag ang Diyos ang puhunan mo, sa katauhan mo, sa puso mo, may gagamitin ng Diyos na tao upang makabangon ka muli. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, mithiin po natin lubos ang ating Panginoon, sapagkat walang imposible sa Kanya. Mithiin po natin lubos na makilala ang ating Panginoon at maitimo ang mga aral sa puso mo upang ito magsilbing pag-asa at tatag ng buhay mo, tibay mo. Sapagkat sa isip lang, pag sa isip lang, matatalo ka pa. Kailangan sa puso mo, paninindigan sa puso mo na may magagawa ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At bawat araw po, eto po, nasabi ko nga, masarap, magalak, na sa bawat pagmimithi mo pala, 2 ang sangkap. Sakripisyo at pagpaparaya. Yung 2 sangkap na yan sa pagmimithi mo sa ating Panginoon, sisiguraduhin ko po sa inyo, magtatagumpay kayo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mami, ang aming Mother of the House. Napakarami pong bitaminang pinagkaloob sa atin. Nilunok po ba niyo lahat? Sana po, para po maging makatuturan ang pakikinig ninyo sa mga ibinahagi sa ating mga nabigay sa Kanya ng Banal na Espiritu. Bibigay ko po sa inyo ang ating kapatid na Mirna upang mag-alay ng isang awit. Salamat po, Ama. Purihin at dakilain ka sa bawat araw na kaloob mo sa amin lahat. Salamat po. Muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat. Napakasarap ang pakinggan ng bawat bahagi na sadyang kung hindi sa kanyang kalooban. Hindi ko po naabutan si Mami Beth, subalit naabutan ko si Mother na daman ko yung sadyang patuloy na nagwawagi ang Espiritu Santo sa kanyang katauhan. Pagmimithi, sila po maraming mithiin, napakaraming minimithi upang makapagbigay galak sa mga kapatid. Ako pa po kaya ang sa munti kong minimithi sa kakaunting kakayanan na mula din naman sa Ama ay hindi ko pagmithian na sa bawat araw ay maibalik sa Kanya. Hambing po sa karampot na tinig na ipinahiram sa akin ng Diyos sa bawat araw po,
Batid mo po, Ama, kung paano ko minimithi ang maalayan kita ng awitin. At buhay na buhay po siya. Karampot lang pong pagsusog. Sa bawat araw na pagmimithi ko, mga minamahal ko mga kapatid, kung minsan po ay dinadaluyan din po ako ng pagkahiya kapag sa bawat araw ay pare-pareho halos ang aking inaawit. Sabi ko nga po, hindi baling lumang awitin, subalit kung iba-iba naman, maaaring makapagdulot sa inyo ng pananabik sa pakikinig. Amen po ba? Subalit sa puso ko ay dinadama ko na inihahambing ko na lamang po ang mga awiting ito na mula din sa banal na Espiritu ay iniuugnay ko doon sa mga banal na salita na sa bawat araw, walang sawang paulit-ulit na binibigay ng Ama, hindi tayo nagsasawa at higit tayong napupuspos. Kaya po muli, nais kong pasalamatan ng Diyos na buhay, ang ating mahal na Apo Kunching, at ang katauhan ng ating kapatid na Mami Betchiko. Kanina pong 4:30, itong awit na ito ay alam daw po niya, natutulog ako. Subalit pag may pahatid ang Diyos, talagang nagigising po ako. Lumang awitin ito, subalit muli ay nirevive po ng banal na Espiritu sa katauhan ni Mami Betchiko ang ilan sa mga liriko ng awit. Kaya po, nawa mga minamahal ko mga kapatid, kung paano ang aking pagsamo, nawa wag kayong magsawa. Salamat sa banal na Espiritu na kahit lumang awitin, niloloob niyang maiba-iba, kahit hindi man araw-araw, at least minsan o dalawang kanta sa isang buwan ay madagdagan. Hanggang kailan, diringgin ng Ama ang aking pagmimithi na maalayan siya. Ganong ang buhay at tinig ko'y mula sa'yo, hindi ako magsasawa ng pagmimithi na maalayan ka sa bahagi mo sa aking tinig, Ama, na siyang nagiging daan at kaparaanan upang ako'y lumakas, sumigla at maramdaman ang kapuspusan ng iyong Espiritu. Salamat po. Ilang ulit mo na ipinaiisip sa akin kung hanggang saan, hanggang kailan kita tapat na mapaglilingkuran. Hanggang may himig pa ako maiaalay para sa'yo, Ama. Hanggang may musika ako maiaalay, kita aawitan. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawa lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Love you, Lord. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo lamang, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y
hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang Ama. Hanggang may himig pa ako naririnig dito sa aking puso, hanggang may musika ng tinataglay, Ama kita'y aawitan. Ama, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Hindi ko magagawa mawalay sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Walang hanggan. Hanggang may puso pa ako tumitibok mula sa iyo, Ama, na ang sinisigaw ay laging ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kita mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin mo na aking Ama. Ama, huwag mo sanang isipin na ikaw ay aking lilisanin. Hindi ko magagawa mawalay sa iyong piling, hanggang may hininga laging sisigaw. Tanging ikaw, hanggang may hininga tanging isisigaw. Ikaw, Ama. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Napakagandang awitin, makadamdam, makabagbag, damdaming awitin ng ating kapatid. Ngayon naman po, nais ko pong tawagin ang ating kapatid na Nora. Kung ano po yung mithiin niya sa buhay sa kanya, sa tulong ng Ama. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mithiin. Tama po ang sabi nila, may mithiin. Kailan nga ba nagkakaroon ng masidhing mithiin ng isang tao? Ito po yung naganap sa akin isang araw lamang. Madaling araw po noon nagising ako. Bago po ako magluto ng paninda, nagdadasal po ako. Nakaluhod po ako sa harapan ng mahal na Ama. Larawan niya. Nagpapasalamat ako sapagkat patuloy na malakas ang aking katawan, maging aking pamilya. Siyempre, meron din po akong idinudulog. Nakikipag-usap po ako sa kanya. Hindi man po siya sumasagot sa larawan, hindi man po siya nagsasalita. Habang nakatingin po ako sa larawan ng Divine Mercy, at nakikipag-usap po ako na hindi bumubuka ang bibig ko, kundi isipan ko lamang po at puso. Nung patapos na po ako ng pagdulog sa kanya, yung cellphone ko po, biglang nagliwanag. Hindi po siya tumunog, basta liwanag lang po siya. Nung magliwanag, nagtapos na po ako ng pagdasal, tinignan ko po,
hindi ko po kilala yung number. Nung binuksan ko po, laking gulat ko po, talagang sa tuwa ko po, naluha ako. Galak na galak po ang puso ko. Sapagkat sa aking pakikipag-usap sa Panginoon, sa pamamagitan ng aking puso at isipan, tumugon ang mahal na Ama sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Nag-text po siya. Kung ano po yung dinudulog ko, tumugon po siya. Kaya sa pagkakataong yun, naluha po talaga ako. Ang sabi ko, Ama, sa larawan po nakaharap. Hindi ka man po nagsasalita sa larawang yan, subalit nagsalita ka sa pamagitan ng cellphone, sa pamagitan ng taong kinalugdan mo ng mahal na Apo Kunching. Nung lumakad po yung anak ko, nung araw din pong yun, lumakad po siya, okay na po ang lakad niya, yung buso kong anak. Kaya magmula po nung araw na yon, naging lalong masidhi ang aking pagmimithi na wag na akong mawalay sa mahal na Ama sa Panginoon at naging masidhi po rin ang aking pagmimithi na magampanan ko ang iniatas sa akin ng Panginoon kung papaano magmahal, kung papaano umakay ng mga tao, kung papaano magpaliwanag, yun po ang hinihiling ko sa mahal na Ama. Tagabayan niya ako sa pagsasalita sa mga taong nais kong akayin. Yun lamang po ang minimithi ko at naway ipagkalob sa akin ng Panginoon ang mitiin ko sa aking buhay na maging malakas ako upang patuloy ko magampanan ang iniatas niyang tungkulin para sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tingnan po ninyo sa pamamagitan po ng matapat sa kanyang panalangin na hindi na po niya binubuka yung kanyang mga bibig sa pamamagitan lamang ng kanyang isip at puso. Tinutuon ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ang kanyang mga hinihiling, ang kanyang minimiti. Sa mga tagasunod po, meron po bang gustong mag-volunteer? Ba't po nakayuko kayong lahat? Si Tita Baby. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung tema po para po sa akin talaga. Dahil nung unang buhay ko po, mga minimiti ko po yung mga makamundong bagay. At even po nung after na-accept ko po yung Holy Spirit sa pamagitan po ng mahal na Apo, kahit po yung spiritual po na mga hinihiling ko sa Ama, minamadali ko po talaga. Yung pagkatao ko po na gusto ko pong makamtan, gusto ko po dali-dali ipagkaloob po sa akin ng Ama. Kaya po nung unang pag-uwi ko po dito noong 2010 po, first lesson po sa akin ng Ama na, anak, sa kalooban ko, dapat doon mo ilagak ang lahat. Dapat hindi sa sarili mong kagustuhan, hindi dapat sa sarili mong panahon, sarili mong oras mo gustong makamtan ng lahat, kundi sa kalooban ko. Naalala ko po noong 2010, isang halimbawa lamang po, gustong-gusto ko na pong makarating dito dahil gustong-gusto ko na pong makilala ang mahal na Apo, ang mga alagad. At naalala ko po noon, siguro po July, nung tingnan ko po yung passport ko, expired na po pala. Hindi pa po ako US citizen noon. Doon po kami sa Amerika nakatira. At
Kailangan pa po pala mag-travel ako sa malayo pong lugar upang mag-aeroplano pa po upang ma-renew po yung Philippine passport ko noon. Naghintay po ako ng 2 months. Tapos, nung paghintay ko po na yon, doon po ako nakakuha ng ticket po pauwi. Hanggang sa nandun na po kami sa airport, hinatid po ako ng papa ko. Na-delay po yung flight ko. Sabi po, mag-iintay pa po ng 1 oras. Parang nagalit po ako noon. Sabi ko, Ama, bakit ganun? Kasi ikaw lang naman po yung gusto kong maramdaman, makita sa dambana. Bakit idinalay niyo pa po? So hanggang sa dumating po ako sa bahay, doon ko po napagnilay ng lahat na para pong pinanamdam sa akin ng Ama kung paano po maghintay sa kalooban niya. Na hindi po sa sariling oras ko, na kahit po maganda yung minimithi ko, hindi po sa sariling timing ko. At hanggang sa nakauwi po ako, yun nga po, parang nung nasa airport po ako noon, parang sabi ko, okay, Ama, sa'yo ko na po lahat ilalagak. Hindi po ako matatakot na madedelay po ako ulit. Basta kung kailan po ako marapat makauwi, doon po ako makauwi. Yung pakiramdam ko po gumaan versus po ng before, anxiety, anxious po ako, nag-worry up po ako na kung ano-ano po baka mangyari. Subalit nung ibinigay ko po sa Panginoon ang lahat, parang yun po, napatag po yung kalooban ko. Hanggat sa, hindi lang po doon na huminto po yung lessons po ng Panginoon. One day po, nag-aaral po ako, nagbabasa po ako ng Biblia. Yun doon po nabasa ko para po talaga sa akin, di po ba si Abraham po at ang kanyang asawa na si Sarah, ipinangako po ng Panginoon sa kanila na magkakaroon po sila ng maraming anak, na yung generation po nila, yung bilang po, parang daw po yung mga bituin na hindi po natin mabibilang. Hanggat sa si Sarah po, nagka-doubt po siya, di po ba, na paano po yun, kasi matanda na po ako, paano po ako magkakaanak? Hanggang gumawa po siya ng sarili niyang way po, ng paraan. Gusto po niya magsama, hindi po ba, yung si Abraham po at yung servant po ng lingkod, para po magkaanak po si Abraham, para po matupad daw po yung pangako ni Lord. Hanggang iyon po nagkaanak, di po ba, si Abraham doon po sa lingkod niya, at sa tamang panahon, nagkaanak rin po si Sarah. Pero parang naisip po ni Sarah na, paano na yun? Paano magiging sa anak ko yung promise ni Lord? Kasi nagkaanak na ng iba si Sarah or si Abraham sa lingkod or sa servant namin. Yun po parang naging open po yung mind ko na, wow, parang ganito ako, parang si Sarah ako. Kasi sa mga promises ni Lord, parang hindi ako nagtatrust sa Kanya. Niisip ko parang imposible. Subalit, kung ilalaga ko lang sa Kanyang lahat, magagawa niya ng paraan. Sabi nga po ni Tita Beth, kung gagawa po tayo ng sarili nating paraan, para tayo pa po yung mapapahamak dahil hindi po